Alam niyo ba na may isang bayan sa Negros Occidental na minsang nawala sa mapa bilang isang ganap na munisipyo? Pero kalaunan ay muling bumangon at naging isa sa pinakamalalaking bayan sa hilagang bahagi ng lalawigan? At alam niyo rin ba na dito matatagpuan ang sikat na Monkey Sanctuary at magandang kalikasan na dinarayo ng mga turista? Tara, samahan niyo akong balikan ang kasaysayan ng Calatrava, Negros Occidental. Magandang araw mga ka-JJ! Ngayong araw, dadalhin ko kayo sa isa sa mga bayang may mayamang kasaysayan at likas na kagandahan sa Negros Occidental, ang bayan ng Calatrava. Bago pa man ito tawaging Calatrava, ang lugar na ito ay kilala noon bilang Hilubang, isang salitang lokal na iniuugnay sa pagiging tahimik at mapayapang lugar. Noon pa man, ang pangunahing kabuhayan ng mga tao rito ay pagsasaka, pangingisda at pagkuha ng yamang gubat. Nang dumating ang panahon ng mga Kastila, pinalitan ang pangalan ng bayan at tinawag itong Calatrava, hango sa isang bayan sa rehiyon ng Castilla-La Mancha sa Spain. Ang pangalang ito ay may kaugnayan din sa makasaysayang Order of Calatrava, isang tanyag na orden ng mga kabalyero noong Middle Ages. Habang unti-unting lumalawak ang pamayanan sa Negros noong ika-19 na siglo, isa ang Calatrava sa mga bayang naitatag kasabay ng mabilis na pag-unlad ng lalawigan. Lalo na nang lumawak ang industriya ng tubo at dumami ang mga migranteng nanirahan sa lugar. Ngunit dumating ang isang malaking pagsubok. Noong 1906, nawala ang pagiging ganap na bayan ng Calatrava at isinailalim ito sa San Carlos. Para sa maraming residente noon, malaking dagok ito dahil nawalan sila ng sariling pamahalaan, pero hindi sumuko ang mga taga-Calatrava. Sa pangunguna ng mga lokal na lider at mamamayan, ipinaglaban nilang maibalik ang kanilang bayan. At noong 1924, muling kinilala ang Calatrava bilang isang ganap na munisipyo. Isa itong malaking tagumpay na hanggang ngayon ay ipinagmamalaki ng mga Calatraveño. Sa paglipas ng mga dekada, unti-unting umunlad ang bayan. Hanggang ngayon, nananatiling pangunahing kabuhayan ng mga residente ang agrikultura. Kilala ang Calatrava sa pagtatanim ng tubo, palay, mais at iba pang produktong agrikultural. Malaki rin ang kontribusyon ng pangingisda, paghahayupan at paggawa ng mga produktong yari sa pandan sa lokal na ekonomiya. Isa rin sa mga ipinagmamalaki ng bayan ang kanilang Lilas Pandan Festival, isang makulay na selebrasyon na nagpapakita ng husay ng mga Calatraveño sa paghahabi ng pandan at ng kanilang mayamang kultura at tradisyon. At syempre, pagdating sa turismo, hindi rin pahuhuli ang Calatrava. Kung mahilig kayo sa kalikasan, ito ang ilan sa mga lugar na dapat ninyong puntahan. Una, ang pinakasikat na atraksyon ng bayan, ang Calatrava Monkey Sanctuary. Dito makikita ang daan-daang unggoy na malayang naninirahan sa kanilang natural na kapaligiran. Isa ito sa mga simbolo ng Calatrava at isa sa mga dahilan kung bakit dinarayo ang bayan ng mga turista. Pangalawa, ang Calatrava Eco Park, kung saan maaring maglakad, mag-relax at masilayan ang magandang tanawin ng kalikasan. Pangatlo, ang Lat Ason Falls, isang magandang talon na napapalibutan ng luntiang kagubatan, perpekto para sa mga mahilig sa adventure at nature trips. Bukod dito, mayroon ding iba't ibang mga overlooking view sa Calatrava kung saan maaaring mag-relax, mag-bonding kasama ang pamilya at panoorin ang napakagandang pagsikat at paglubog ng araw. Ngayon, ang Calatrava ay isa ng first-class municipality na may mahigit 80,000 populasyon at patuloy na umuunlad sa larangan ng agrikultura, turismo at infrastruktura. Patuloy ring
pinapaganda ang mga pampublikong pasilidad upang mas maging komportable ang mga residente at mga bumibisita. Sa bawat kalsadang ating nilalakaran, sa bawat bundok at dagat na ating nakikita at sa bawat ngiting ibinibigay ng mga tao rito, makikita natin na ang tunay na yaman ng Calatrava ay hindi lamang ang kalikasan nito, kundi ang kasaysayan, kultura at katatagan ng mga mamamayan nito. At iyon ang nagpapatunay na kahit dumaan sa maraming pagbabago ang bayan, nananatili itong matatag at patuloy na umuunlad. Kung gusto ninyong maranasan ang tahimik na probinsya, sariwang hangin, magagandang tanawin at makulay na kasaysayan, siguradong dapat ninyong bisitahin ang Calatrava, Negros Occidental. Maraming salamat sa panonood mga ka-JJ. Kung nagustuhan ninyo ang vlog na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang history at travel vlogs tungkol sa Negros Occidental at iba pang lugar sa Pilipinas. Hanggang sa susunod nating adventure. Ingat palagi at God bless everyone.